Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, tekstong kahalagahan ng kasanayang pang-akademiko. Ikatlo, mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin, ang talasalitaan. Ito ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, kasanayan. Ito ay kapasidad at estado ng pagiging mahusay at bihasa sa isang gawain o larangan na nagpapakita ng mataas na antas ng husay at galing. Ikalawa, akademiko. Larangan ng pag-aaral na nagbibigay tuon sa pagbabasa, pagsulat at pag-aaral, kaiba sa praktikal o teknikal na gawain. Ikatlo, mabatid, malaman o matuklasan. Ikaapat, hulwaran, tiyak, sistematiko, maayos, modelo, ginagayahan o nakaiimpluwensya. Ikalima, saklaw, kabuuang lawak, hangganan o nasasakupan, naaabot o nalalaman ng isang bagay, lugar, ideya o gawain. Ika-anim, kawili-wili, nagbibigay ng sigla, saya at tuwa, nakakapukaw ng interes, kinahihiligan, nakakaaliw o nakakalibang. Dumako na tayo sa teksto na ang pamagat, kahalagahan ng kasanayang pang-akademiko. Ang kasanayang pang-akademiko ay isang mahalagang kasanayan para sa mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan at masuri ang mga teksto na may kaugnayan sa ating pag-aaral. Sa pagbuo ng kasanayang ito, mas magiging epektibo tayo sa pag-aaral at pag-unawa sa mga akademikong teksto. Isa sa natatanging puhunan ng tao sa kanyang pakikipagsapalaran sa buhay ang talino. Dahil dito, mahalagang mahasa ang talino ng sinumang tao. Magamit niya ito sa kanyang kabutihan at kaunlaran. May mahalagang bahaging ginagampanan ang pagbasa sa paghahasa ng talino ng tao. Kailangan ang mauunawa ang pagbasa tungo sa ganap na pag-unawa ng anumang disiplinang saklaw ng kaalaman ng tao. Kaugnay nito, dapat mabatid na ang pagbasa ay isang makrong kasanayang binubuo ng mga kaugnayan na kasanayan. Sa madaling sabi, may mga kasanayang kailangan linangin upang maging epektibo na mambabasa. Sa akademikong pagbasa, may mga tiyak na kasanayang kailangang malinang upang ang pagbabasa ay maging higit na kawili-wili at produktibo na karanasan para sa sinuman. Isa sa mga tiyak na kasanayang ito ang pagtukoy sa hulwaran ng organisasyon ng teksto. Iyong napakinggan ang kahalagahan ng kasanayang pang-akademiko lalo na sa pagbasa. Narito pa ang iba pang kasanayang mahalaga sa akademikong pagbasa. Una, pagkilala sa salita. Mahalaga ang kaalaman sa mga salita, kahulugan at kung paano ito gamitin sa loob ng pangungusap upang mas maipaunawa ang mahalagang mensahe at aral na dapat matutunan ng mga mambabasa. Ikalawa, pag-unawa sa salita. Ang pag-unawa sa binasa ay bahagi upang masabi na ikaw ay may akademikong kahusayan sa pagbabasa. Ikatlo, tulin sa pagbasa ng tahimik. Ang pagbabasa ng tahimik ay isang akademikong kahusayan. Ikaapat, yumayaman ang talasalitaan. Habang ikaw ay nagbabasa, makakabasa ka ng mga salita
na hindi madalas gamitin ng madla. Ngunit dahil sa pagbabasa, tiyak na tataas ang bilang ng mga salitang natututunan mo ang kahulugan. Ikalima, nagiging mapanuri sa pagbasa at pagpapahalaga. Kapag nakabasa ka ng isang magandang aklat, mas nagiging malalim ang unawa mo sa maraming bagay. Kaya mas lalong mapanuri at magpapahalaga ka sa isang akda. Ika-6, sanay bumasa sa pagitan ng mga linya. Mas mauunawaan mo ang mensahe at kaisipan ng isang akda dahil sa pagbabasa, kahit hindi ito tuwirang binanggit sa akda. Ika-7, nakapagsusuri ng mga material upang makuha ang mga pangunahing kaisipan at layunin. Ang mga akda ay sadyang nilikha upang kapulutan ng aral. Kaya naman, mahalaga ang kasanayang pang-akademiko sa pagbasa upang tama ang konseptong nauunawaan at mensaheng nilalaman nito. Ika-8, matutong gumamit ng graph, mapa at chart at marunong gumamit ng mga sangguniang aklat. Iyong napakinggan ang iba pang kasanayan na mahalaga sa akademikong pagbasa. Dumako na tayo sa mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Narito ang dalawang mahalagang tanong. Una, ano-ano ang mga platform at katangian ng mga tekstong pampahayagan? Ikalawa, paano magtala ng mahahalagang impormasyon sa babasahing teksto? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot sa unang tanong na ano-ano ang mga platform at katangian ng mga tekstong pampahayagan. Ang mga pangunahing platform ng mga tekstong pampahayagan ay ang mga dyaryo, magazine at mga website ng balita sa kasalukuyan. Ang ilan sa mga katangian ng tekstong pampahayagang ito ay tapat at totoo, matapang na tumutuligsa sa mali at pumupuri naman sa mga tama at kabutihan ng mamamayan. Narito naman ang maaari mong maging gabay na sagot sa ikalawang tanong na paano magtala ng mahahalagang impormasyon sa babasahing teksto. Maaaring magtala ng mahahalagang impormasyon sa babasahing teksto sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan tulad ng pagbubuod, pagsusulat ng mga pangunahing ideya, paggawa ng mga tala, at paggamit ng mga graphic organizer. Maaari ring gamitin ang mga highlight at annotation sa mismong teksto. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.